Sa iba pang balita, sa kabila ng batikos sa pamahalaan ng iba't ibang sektor at international groups na nagsasabing nagkukulang pa rin ang gobyerno sa pagsasaayos ng mga lugar at mga biktima noong nakaraang kalamidad, sinisiguro naman ng Administrasyong Aquino na walang katotohanan nito at katunayan ay prioridad ng pamahalaan ang maibalik sa normal ang buhay ng mga tao sa nasarentang lugar. Balitaan mo kami, Rocky Ignacio. Muling iginit ng Malacanang ang pagsisikap ng pamahalaan na tugunan ang pangangailangan ng mga biktima ng Super Typhoon Yolanda. Sinabi ito ni Presidential Spokesperson Edwin Lacerda sa harap ng United Nations International Children's Emergency Fund post-report na bagamat may rehabilitasyon sa mga apektadong lugar, posibleng maapektuhan pa rin ang mga bata sa pagkalat ng mga sakit, kakulangan sa edukasyon at karahasan. Ayon sa kalihim, kumikilos naman ang mga pinuno ng kinaukulang ahensya para protektahan ang kapakanan ng mga survivors. Certainly, DOH is on top of that. We're always concerned about situations where it will give rise to any epidemic, and therefore, DOH has been on the ground working to prevent such, and has been installing or implementing procedures to make sure that such an event does not happen. With respect to education, I spoke to Secretary Armin Luistro last Saturday evening, and we spoke about the constructions of schools, ongoing construction of schools dun sa Yolanda, and for now we will have the schools are being provided, education is continuing to be provided to the students, although in some areas kailangan talaga we really need to rebuild the schools again. An exploitation of children. Well, we'll make sure that the SWD is situation. Well, of course, we are concerned about kung wala na yung mga magulang, and therefore the SWD would have to take care of those orphan children, if any, kung meron. But right now, kung may mga magulang naman sila, we continue to provide relief efforts to our people. Tumulong ang UNICEF sa pagbakuna sa 83,200 na bata sa Yolanda hit areas laban sa tigdas, habang 53,300 na bata ang tumanggap ng vitamin A supplements. Nakatakda rin bumuo ang pamahalaan ng ikalawang bersyon ng Foreign Aid Transparency Hub o FATE para makita ang kabuang report kung saan napupunta ang pledges of assistance mula sa iba't ibang organisasyon. Original plan kasi is just to track government donations, but right now we'll also track kung saan napupunta yung pledges of assistance to the multilateral organizations, just to show a clear picture. Impression kasi lahat ng pera, yung 23 billion, lahat napupunta sa gobyerno, hindi totoo yun eh. Batay sa FATE website, umabot na sa mahigit 24 na bilyong piso ang total aid pledge, kung saan 21 bilyong piso dito ay non-cash donations. Wala pa rin impormasyon sa kabuuang halaga na i-turn over na ng foreign donors. Nauna na ipinahayag ng Malacanang na ang lahat ng donasyon na napunta sa gobyerno ay sumasailalim sa Commission on Audit. Para sa Telebisyon ng Bayan, Rocky Ignacio.